Brothers and sisters, daghan kayo mga kabatanunan karon o bisan ng mga hamtong na nagka-problema sa kinabuhi. Dili lang kwarta ilang problema, kundi naagi daghang problema sa kinabuhi. Tungod kay nagkulang ta niining obedience, no? Ingon pa sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2, gi-emphasize gid niya diha ang importante sa pag-obey sa iyang mga sugo aron kita mapanalanginan. Because an obedient person, mga igsoon, is trustworthy. And that's why obedience is one of the most important characteristics a person should have in order to live harmoniously in the society. Mao gina ang ato ang timan-an mga igsoon. So, be obedient and stay away from troubles. To obey is to live with harmony with ourselves, ato ang kaugalingon, with other people and nature. So ang first na ito nga dapat i-obey mga igsoon is that we have to obey the commandment of God. Because obedience to the commandment of God is an expression of fidelity to His will. Nya simple lang kaayo ang iyang gihatag kanato mga igsoon nga commandment niini. And that is love. Ingon niya, love your God above all things, with all your strength, with all your heart, with all your might, and love your neighbor as you love yourself. So if we combine that mga igsoon, ang yung gingon love. That is very simple commandments. And then another thing is that we have to obey the natural laws. The natural laws are the laws designed by God. Ang tanaw na to, nagyoy buntag, na gabi, na ay ting tanom, na ay ting ani, ting harvest. No? But pasabot, na ay season ang tanan, kinahanglan na to i-obey. Kanya labaw tanan mga igsoon nga i-obey na to because ourselves, our body, kita mismo, kita, is governed by natural law. Usahay nag-disobey naman ang tao sa natural law. Imbes dapat matulog, dili matulog. Di ba? Imbes dapat magdumi, dili magdumi, antuson. No? So, tanan nga gibuhat naton sa tong lawas mga igsoon nga kadaot kanato, usahay hinungdan na sa nag-disobey ta sa natural law sa atong lawas. Because we are governed by natural law. Diba? Dili pwede nga di ta mo obey niya ng mga igsoon because that is natural law. Kung magtanom tag mangga, mutubo nagmangga, mamunga ginagmangga. The same thing po sa atong lawas. Nag-ingon din na nga kung katulugon ka, tulog ka niya, ingon na 8 hours, naapay mga advice nga dapat mag-inom tag tubig 8 glasses a day. Kita ang tanan naka-disobey sa natural law. Okay? And then another nga dapat nato i-obey mga igsoon is obey the law of the land. Pag mag-disobey ganita sa balaod, no, sa kalibot, sa labi na sa tong nasod, then magka-trouble gyud ta. We have the laws so that we can live in harmony with our fellow men. Without the law, there will be chaos. Karon gani nga naay balaod, nagkagubot ta. Tungod sa daghan kayo ni sopak sa balaod. Pati ang mga naghimog balaod ni sopak niini. Pati nagpatuman sa balaod ni sopak niini. Pero kung tumano na to atong balaod, we will live in harmony. Mao na nga, there's another nga dapat natong i-obey. Obey the law of the land. Ingon palagi nila, the law may be harsh, but that is the law. And no one should above the law. And ignorance of the law excuses no one. So kailangan na to i-obey ang balaod. And then another is that we have to obey the instructions of our parent. Bisan pag dili na maayo sa atong parent, but na sila instruction, ang kasagaran o ang tanan instruction gyud sa atong parents para sa atong kaayuhan.
usahay di ta kasabot sa ilaha, labi na mga batanon. Pero kung mahigugmaon na to ang parents responsible, listen, obey. No? Because they are the procreator of God. No? And a good parent carries the voice of God since they are His procreator. Di ba na natin na? And another one is obey the advice of professionals. Na yung mga professionals mag-advise sa to Like for example, na yung mga addiction professionals. I-advisean ka maglikay sa addiction. O nagpadayon yung kasi mong addiction, sigurado nga maging unproductive yung mong kinabuhi o mas maguba pag yun ang imong kinabuhi. Muadto ka sa doktor, na-advise ang doktor si mo, dapat imong tumanon because they are professionals. Mga itong professionals grow from their natural tendency to serve. They bear the fruits of knowledge, wisdom, and expertise over the period of time and not overnight. Wala na, no? Ang mga professionals, ilagin ng gitunan, gistadihan, nagmayo. Like for example, mga teachers, they're professionals. Wala man na sila din nga naglakaw-lakaw sa dalan, nanawag imong principal din nga gusto pa ka magtudlo niya, magtudlo sila diretso. They are trained. And that's why mga estudyante maminota sa mga teachers o guban pa nga mga professionals nga ito ang dapat paminaon. Like for example, mga engineers dapat nga sila gyud ang konsultahon sa mga butang nga kinahanglan og ilahang expertise. And then the last mga igsoon is obey the mandate of leaders. Di lang leaders sa nasod na to. Leaders sa simbahan, leaders sa kumpanya. Kaya kung musupak ka sa mandato sa mga liderato, amaw na nga aduna gyud kagubot. Aduna gyud kagubot. Gawas lang og wa nay mandato sila because wala nay moral ascendancy. But kinahanglan nga ato ang tumanon mga igsoon ang mandato. Obey the mandate of leaders. So bisag kinsa pa na sila din ha. Okay, so atong i-review kamay kung ang pananglitan mga igsoon sa to. Kung mag-obey ta, mupuyo ta nga harmonious diri sa ato ang nasod kung asa magakaroon. So first, obey the commandment of God, obey the natural law, obey the law of the land, obey the instruction of your parents, obey the advice of professionals, and lastly, obey the mandate of leaders. Kung ato ning buhaton tanan, hapsay ang kinabuhi.